Isang mapagpalang gabi po sa ating pong lahat. Once again, we would like to welcome you in our show, The Preparation. Amen. Magandang gabi, Huya sir. Brother Tony, welcome back. Welcome back. Para sa akin. Amen. At sa ating lahat. And once again, also welcome kay Sister Sai, Yes, sir. Sister Ara, Yes, Sister po. Rona, at sa lahat ng ating mga taga-subaybay, Brother Tony, Amen. na maaga nakapaglagon. Good evening and once again, Happy New Year. Happy New Year. Amen, no? Totoo nga po yung sinabi po kanina ni Huya, no? It's nice to be back after a 1-week break, no? At, well, of course, dahil nga po sa naging event po natin last Friday na natapos po nating revival, salamat sa Panginoon na nunumbalik yung ating pong programang The Preparation. Patawarin niyo po kami kung kami po ay nakapag-break for at least isang Friday lang naman po yan. Oo, Magalak tayo, at least natuloy tayo ngayon. Pinapatawad ko kayo kasi hindi ko alam. Ay! Ako'y pumunta rito mag-isa. Abay, ako'y nagulat. Pagpasok ko, walang Walang katao-tao. tao, sir. Wala po, setup. sir. Hindi ka Tapos, na-inform, sir. Ano palagay ko? Akala ko lumipat ang venue sa main Ay. auditorium. Ay. Ay, yung pala wala. Pero Sa baka naman McDo pala, kinalabasan. sir, Sa McDo pala lumipat. yung meeting. Kasi because of that, tinawagan ko ni Pastor. Yeah. Sabi niya, Ibo, kung gusto mo, doon tayo magkape sa McDo Next Gen. Yun. Wow. May McDo Next Gen, Next Generation. Kasi may Loton. Kasama si Brother Daniel from Australia at Yeah. yung tatlong kasamahan niya ng mga disciple niya. At doon nag-special session. Amen. Sina Brother Giovanni. Brother Giovanni, shout out to you. Amen. Shout out Pati po. sa dalawang kasamahan mo. Amen. Yun, nabigyan ng special session ni Pastor. Wow. Special team prep yun. Kaya, yung mga ganon, kailangan may nakalata ng malamig na ano yan. Yun. Choco sundae at may Hirap. coffee, etc. Parang ang sarap niyan Sir, mamaya. kasama yung general, pero hindi for general viewers, sir. Hindi for general view kasi ano yun, exclusive session yun. Yeah. Yun, Amen. yun. Amen. Amen. Kasi Salamat sinasabi po. na Yes. all things work together for good. Yes, sir. Yun. Kaya Amen. sabi ko kay Pastor, Sir, kung alam ko na walang show, ay nasa gym na ako noon. Hindi ako pupunta rito. Kung hindi ako pumunta rito, hindi magsasabi si Owen, Bok, gusto mo, sa McDo tayo magkape. Yeah. At kung hindi kami nagkape sa McDo, walang special session si Brother Giovanni. At yung dalawang kasamahan niya. That's right, sir. Yun. Amen. Alam niyo, importante talaga ba Tony, yung mga special session na ganyan, pag nakausap mo yung man of God, many times, ito, maging topic natin ito mamaya eh. We take it for granted. Yeah. Yung Amen. presensya ng Diyos, yung man of God, yung word of God. Kasi wala tayong problema eh. But pag may problema tayo, Yeah. hinahanap-hanap natin yan. Amen. Yun. Bago yan, Tony, shout out muna tayo. Yes, sir. Pag-shoutoutin muna natin yung mga naggagandahan nating co-host, Tuya. Yun, si Ara, si Sai, at si Rona. Master Ara, take it away. Yan, maraming salamat po. Sirs, at sa lahat po ng team preparation dyan, sa viewers ng The Preparation, magandang gabi at welcome sa ating lahat sa pagbabalik ng program. Parang ang tagal, sir, ano, na nawala. Parang lang. Oo. Pero isang linggo lang po. At ngayon nga po, syempre, bagamat kami ay wala ng isang linggo, nandito pa rin yung ating mga loyal viewers. At kasama na po dyan sa gabing ito, of course, nakita ko na po sa ating comment section si Al Mario, good evening po. Si Ma'am Sonia Milante. Si Al Mario, yes Judisio. po. Yan, nakasama Judicial, na po. shout out to you all the way in Saudi Arabia. Wow! Amen, sir. Amen. Bicolano yan, na nasa Saudi. Ayun, maray na bang kitabi sa imo, Manoy, Al Mario. At ganoon din po si Ma'am Marivin Ebarwang, good evening Hello po, Ma'am Si Marvin. Ma'am Mary Ann Galin, good evening po. At ganoon din po si Juanita Cuario, good evening po. At si Jessa Araza, kasama na natin. Si Ma'am Fe Mahor. At ganoon din Hello, po si Ma'am Fe. Ma'am Barbie Flores, good evening po Ma'am Barbie. At ganoon din po si Ma'am Kimberly Faye Sudayi. Sir, mga bago tong nababasa kong Yeah. name. Kaya good evening Amen. po and welcome po sa ating programang The Preparation. Ganon din po si Sir Ranidal Krampatanta, si Ma'am Annalyn Huta, good evening po. At si Jeffrey Onsat, si Sir Hello, Sir Ruben Jeff. Obidos. And of course, si Ma'am Genevieve Gaa. Good evening, Ma'am Genevieve. At si Ma'am Annie Briones. Magandang gabi po. Si Ma'am Cecil Ampig. Good Hi, evening Mami. po. At si Ma'am Sandra Bergancia. Ganon din naman po si Preacher Rico Formanes Jr. At si Ma'am Marites Nape, si Sir Abriel Carlos, Tatay Popoy, good evening po. Si Team Prep din to, Sir, si Tatay Popoy. At ganoon din po si Sir Dennis Rio Florido at si Sir Jeniel. Kasama po natin ngayon si yan. Sir Sir Jeniel Jeniel. at si Sir June Patubo at si Rica May Danao. Ayun po. At ganoon din po sa mga iba pang viewers dyan. Syempre, nananawagan ako sa mga team
Team Fearless. Manood na po kayo, Team Fearless. Ayan, at syempre, mag-send din kayo ng mga pictures. Attendance check tayo dyan mamaya. Yun. Ayun. Kaya manood na po kayo dyan. At ganun din, Ma'am Cyril, yung mga iba nating mga kasamahan dyan, pakibati please. Ayan, thank you Ma'am Ara. At syempre, good evening po sa inyo. Dito nakita ko si Ma'am Samantha Pulido, Ma'am Joanny Delgaco, si Ma'am Beng, nanonood. Giovanni Delgaco. Giovanni, special shout out to you. Yun. Alam mo yan, member ng national team natin yan. Ay, wow. Sa rowing. hello po. Wow. Gold medalist yan sa mga Asian level, mga SEA Games level. Wow. Giovanni, shout out to you. Amen. Keep Hello po. passing the link and keep tuning in. Hello po, good evening. And then good evening po kay Ma'am Rhea Espiritu. Ayan, sa Southeast Family, mga mothers. Good evening po sa inyo. At meron akong special shout out Ay, sino yan? Kay Ma'am Leia Ramirez. Ay, kinabahan ako. Alam mo, Yung nag-birthday nung Leia, nakaraan. happy birthday. Happy birthday, birthday. Leia. birthday. Oo, alam mo ba nito, kinakabahan talaga. Alam mo, tama Special, sir. reaction mo eh. Special. Apo. Pag nagsabing special shout out, Oo, sir. galing kay Sai, Yun. tapos uumpisa mo ng ma'am. Yun. Dapat pag mga special, inumpisahan ng sir o Ay. kaya si brother. Ay, Yun. yung pala yun. Ulitin mo, ulitin. Sir Roy, alam mo ba kung bakit special? Bakit? Kasi sir, inayos na yung buhok ko tonight. Ay, very special dapat Very yan. special. Very special. Si Ma'am Ma'am Leia, happy Leia birthday. Thank you, Maraming salamat. Amen, Len. amen. Yes, thank you, Len. Happy birthday belated sa'yo. Meron pa yung isang special eh. Ayan, sige mama, tingnan natin kung nanonood Nandito na ba si Si Ma'am, si Ma'am Ana Esplana. Ayan, nanonood din po. Si Ma'am Sheila Haramilo, good evening po sa inyo, Amen, ma'am. Ma'am At si Sheila. Ma'am Annie Briones at si Preacher Ian Juarez. Hello po, good Amen, evening Sir po sa Ian. inyo. At si Ma'am Noyce Navarro na lagi nanonood sa Ayan na, atin si Ma'am Noyce. dyan sa Paris. Si Icar Lison, hello din po. At syempre sa lahat po ng Team Patient, good evening po sa inyo lahat. At si Ma'am Rona, meron din siyang babatiin tonight. Yes, maayong gabi sa tanan at kasama po natin ngayon si Doc Sheila Teru. Hello po, Doc. Hello po. At Sister Sheila, good evening. Amen, Ma'am Sheila. Si Ma'am Ana na shoutout na po kanina ni Ma'am Sai. And Sir, meron dito, pastor nga lang, Pastor Lowy. Wala si Brother Lupa. Hindi ko nakita. Yun. Pastor sir, good evening. Pastor Good evening Lowy. po. Bakasyon ka muna, pahinga ka ng konti. Pagod dyan. And si Preacher Ian po, nakita ko na din po. At sa lahat po ng aming viewers ngayon, maayong gabi sa tanan. Westbank family, of course. At ang ating mga Ascom boys and Ascom girls dyan. Yun. Shout out to you, Ask boys and girls. Amen. Alright, I think lahat po ay nabati na po natin. Kaya mga kapatid, magpasalamat po tayo sa Panginoon dahil ang ating pong programa ay nunumbalik. And this is our part 2, technically, sa ating pong topic regarding po sa Step Up. Alright? Salamat sa Panginoon dahil this year, as we start our year, napakagandang topic po na ito. Huya at saka sa akin pong mga co-host, na kung saan there is something, mga kapatid, no, especially sa mga young people natin, that they are settling for less. Kung ano na yung nakasanayan nila, kung ano yung kanila pong current na kalagayan, ay hinahayaan na lamang nila na maging ganun-ganun na lang. In which, nakakaligtaan natin, it is also our obligation na tayo dapat ay lumago, kinakailangan nating mag-grow, at kinakailangan po nating mag-step up. So, balikan natin, saan nga bang dapat na kinakailangan nating, anong parte ng ating pong buhay ang kinakailangan po nating step up? Kasi itong step up huya, ano to eh? Kanina may nakausap ako. No? Sir, maganda yung topic ninyo, step up, napanood ko yan eh. Ay! Sabi, kayang unang-unang iniisip, parang movie. Oh. Hindi Maraming yun. episode Saya. yun. Bagamat si Ma'am Ara, magaling ditong sumayaw. Pero ano to eh, hindi yan yun. Hindi yan yung movie. Ito yung step up po mga kapatid. Wala pong iba. It is all about stepping up or growing ourselves in our spiritual life. Growing in Christ. Stepping up for Christ. Sir Roy, sir. Ika nga, Brother Tony, yun ang broad theme natin for the whole year. Yes, sir. Amen. Because this show is designed to give advice to young men and young women, preparing them for marriage. Ngayon, ang theme natin for this year, sa mga kabataan, but applicable ito sa lahat ng takasubaybay natin, is how to step up your relationship with God. Bakit? Alam naman natin na ang nag-institute ng marriage ay yung Panginoon.
Eh sabi mo nga, Brother Tony, yung kabataan ngayon, Yeah. today's generation, Yes, sir. nakokontento sa kung ano meron. Totoo yan. Ibig sabihin, pag may konting ganito, happy na sila. And we all know, sa buhay ng tao, pag hindi ka paakyat, pababa ka. Totoo yan. That's Sa right. lahat ng bagay. Oo, talaga, sir, sabihin ng mga kabataan ngayon, pwede man mag-maintain. Totoo yan. Pwede mag-maintain. But the moment you maintain, over the days, over the weeks, over the months, you give only the same effort. Before you know it, pababa ang performance mo. Amen. Estudyante ka, may trabaho ka, tatay ka, nanay ka, or young man or young lady ka. If the effort you put in today is the same effort you placed in yesterday, but before you know it, ang output mo ay dahan-dahan bumababa. Yeah. Ibig sabihin, wala kang choice if you want to improve. What you do today must be better than what you did yesterday. Yes, sir. Dapat paakyat yan. Amen. Ibig sabihin, kung ihantulad natin sa buong taon na ito, sa mga young people especially, but also sa mga taga-subaybay natin, yung ating relationship with God must be always growing. Amen. Yun ang sinasabi ni Brother Tony kanina ara. Yes, sir. Stepping up our relationship with God. Bakit? If we want to improve our preparation for marriage, kung young man ka or young lady ka, you want to improve the way you prepare for marriage, first and foremost, you must improve your relationship with God. Amen. 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 Tama po yan. Parang Ma'am ano lang, Ara. sir, wala lang. Naalala ko lang since mga babae kami, sir. Ay. Di ba meron tinatawag na glow up? Glowing up. Ay, pambihira. Kung mga- Glow up. Glow up. Di ba, sir, pag Pambihira. nakikita Ito mo parang yung... blush on yan. Yes, sir. Yun. Para makita mo yung picture mo 12 years ago, ganito Oo. ka. Iko-compare mo sa ngayon, di ba, sir? Pero nakita mo nag-level up, nag-step up yung lumabas yung beauty. Di ba? Kumbaga, ganon din yan. Hindi lang dapat sa pang-physical gagamitin natin yung pagle-level up. Mas lalo pa nating gawing level up. Kung maganda na nakikita sa atin nagle-level up tayo, nag-glow up tayo, lalong-lalo na mag-level up, step up tayo. Yun. Alam mo ba, Tony, believe na ako sa kay Master Iba, Ara. iba talaga, iba. Ibang Naalala klase. ko lang, sir. Lahat ng mga discussion natin, maganda ang mga example Iba. niya. Oo. Patungkol sa beauty talaga. Sir Roy, Yun. Iba pag nag-level up. oo. Opo. Yun. Parang iba, Ma'am Ara, parang hindi naman glow up yung akin. Glow up. Iba naman yun, Sai. Iba Ay, naman yun. lumaki kasi sir Oo, eh. ang pinag-usapan dito is level up Ayun. or glow up. Hindi blow up. Ay, Yun. Kasi, alam mo sa mga taga-subaybay natin, lahat tayo ngayong gabi, it's always very important. Sabi nga, Brother Tony kanina, ang tao sa normal niyang buhay, hindi siya maghahanap ng Diyos. Amen. In your normal state, in your normal mind, in your normal day-to-day activity, hindi ka maghahanap ng Diyos. Especially, pag wala kang problema. But pag may problema ang tao, maaring hindi mo pinapakita sa labas. But ikaw, na taga-subaybay ngayong gabi, alam mo may problema ka. Bago ka matulog, kahit papano, I believe, nagsasabi ka, Diyos ko po, ano ba naman itong problema ang hinaharap ko? Deep inside, we all have a longing to have God pag may problema tayo. Amen. Ang sinasabi natin ngayon, in preparing for marriage, especially for the young people, you have to step up your preparation by improving your relationship with God. Amen. Kahit wala ka pang problema, huwag mong hanapin ang bumbero pag may apoy na sa bubong. Dapat, kahit walang apoy, naghahanda ka, baka magka-apoy, may tubig ka na, may timba ka na. Dapat, wala ka pang problema, young man and young lady, your relationship with God must already be there and it is improving. Yes, sir. Kasi sabi nga natin, Brother Tony, nung 05 January na episode natin, what's it, 05 January? Yung first episode natin, Friday, 05 January. When you step up, ibig sabihin, may pinanggalingan ka. And then from there, aangat ka. Yeah. And we discussed that, just a sort of review, that foundation is your salvation. Amen. Yung tiyak mo, ang iyong kaligtasan pa, ikaw ay namatay, pupunta ka sa langit, sapagkat si Hesus Kristo ang tagapagligtas mo. Ngayong ligtas ka na, dahil tinanggap mo si Kristo bilang tagapagligtas, you need to step up. It is not enough na masasabi mo, ako'y ligtas na. Ako'y tumiwala na, tinanggap mo na si Hesus Kristo bilang aking tagapagligtas. Pwede na ako mag-asawa, pwede na ako mag-prepare for marriage. Your preparation for marriage, for that matter, your preparation for life,
will always depend on your relationship with God. And that relationship has to be improving or growing. Or sabi mo nga ba dito, stepping up. And yun ang focus for the entire year. And we will guide our mga taga-subaybay natin, lalo mga kabataan, how to step up. And we will be discussing different aspects starting with tonight, Brother Tony. Amen. Kaya po mga kapatid, napakaganda po na ito, naway ma-open namin yung inyo pong mga consciousness. Kasi there are times po mga kapatid, no, katulad nga po yung sinabi ko po kanina, yung pangkaraniwan na nagiging problema po natin as a human, ay nagsisettle lamang po tayo kung ano na tayo ngayon ay parang baliwala na lang. Kung ano tayo ngayon, okay na lang. Pero alam niyo po mga kapatid, as a human being, naturally, kung tayo po ay buhay, tayo po ay nagbabago. Tayo po ay nag-grow. No? Kaya mga kapatid, in terms of our spiritual life, alam niyo po mga kapatid, dapat maging conscious din po tayo dyan. Napakahalaga po na makita natin yung current situation po natin, anong level na nga ba ako sa panahong ito? Amen. Sino na nga ba ako sa ngayon? Kumusta na kaya ang aking sarili spiritually? Kumusta na kaya ang aking relationship sa Panginoon? Is it improving or is it, alam niyo po, parang nagiging passive na lang? 'Di ba? Nagiging normal na lang na wala man lang Alam niyo po mga kapatid, pag tumigil po tayo na mag-grow, yan na po sinabi kanina ni Huya, ito na yung simula para po tayo manghina o bumagsak. Pag tumigil tayo na mag-grow. Kaya mga kapatid, naway ang bawat isa po sa atin, magkaroon tayo ng desire to step up. At wala pong ibang dapat nating maging desire is tayo po ay mag-grow spiritually. Alam niyo po mga kapatid, naghanap ako sa dictionary at naghanap ako sa internet kung ano pong ibig sabihin ng stepping up. Pag sinabi po nating stepping up, it refers to a process. Ulitin ko po sir, it refers to a process of spiritual growth and maturity. Meron pong proseso. Dahan-dahan, paunti-unti, merong proseso para ang isa pong tao ay mag-grow at mag-mature spiritually. Kung meron pong proseso, alam niyo po mga kapatid, hindi po yan bigla-bigla lang or bigla, parang basta-basta na lang sasabihin ko, Brother Tony? Yes, sir. Hindi pala siya bigla. Yes, sir. Na pag nagising ka, nandun ka na. Yes, sir. Kasi growth is a process, mabagal yun, matagal yun. Yes, sir. That's Ibig right. sabihin, over time, ang importante, may improvement. So, yung sinasabi mo, Brother Tony, your spiritual growth, your understanding of God, is not something that happens overnight. Totoo yan, sir. Na Amen. nung, sabi ko kanina, tinagap mo si Jesucristo bilang tagapagligtas mo. I have trusted Christ as my Savior. Okay na ako. Umpisa pa lang yun. Babes in Christ ka pa nun. Sabi sa Biblia, babes in Christ. Ang pinapakain sa'yo, gatas. Milk lang. Parang baby. And from that foundation, yung sabi mo nga, Brother Tony, it is a process. Amen. Na dahan-dahan, aangat ka. Yes, sir. Mag-step up ka. Kaya po, napakahalaga po na ito mga kapatid, no? Katulad nga po ng sinasabi po natin sa topic po natin, wala po tayong, yung parang instant na biglang lolobo ka, bigla kang lalaki. Meron yan. Teka, bakit naman example mo? Sir. Oh, buti lang hindi narinig ni Sai. Totoo naman yun, sir. Ang paglaki, Oo. may pinagmulan. Totoo naman, sir, di ba pag nagpapalobo tayo ng balloon, Yun. hindi agad-agad bilog Totoo yan, yan, sir. oh. Kailangan Yun. bombahin yan. Bombahin mo. Kailangan ng Yun. effort. Yan po yung ibig Salamat sabihin. na maara. Opo. Na-explain naman. Kaya may proseso po yan if we are talking about stepping up. Also, it involves taking intentional steps. Ulitin ko po, it involves taking intentional steps to deepen one's relationship with God. Intentional steps. Yes, sir. Intention. Ibig sabihin, Conscious talaga. deliberate, Yes, sir. plinano, Yes, sir. nakaprogram, It is a conscious decision. sinadya. Yes, sir. And, Brother Tony, yung kanyang sinabi mong intentional steps, sa lahat ng bagay ng buhay, hindi lamang sa gusto mong makilala ang Panginoon, yung intentional step for growth, for anything good, will not be easy. Amen. Pero mas gugustuhin natin at ng ating mga taga-subaybay, mas ma-advise ko, di baling mahirap basta ang step mo na intentional ay papunta sa tama. Sigurado. At tama. Sigurado. Amen. Huwag mong hayaan, maligaw ka sa madaling landas. Di baling tahakin mo
ang mahirap na daan basta intentional. Ito ang direction mo. Sapagkat doon ka mag-grow, doon ka matututo, at doon ka pagpapalain, paangat. Amen. I would rather take the intentional steps towards what is right kaysa maligaw ako sa madaling landas papunta sa mali. Amen. Amen. And also, bago ko po makalimutan, no, kung ito po ay proseso, alam niyo po mga kapatid, kalimutan na natin yung salitang shortcut. There is no such shortcut. thing Yes, sir. regarding sa growing na shortcut. Dahil pag shinortcut mo at binigla mo, mabibigla ka rin. Diba? Automatic na pag nabigla ikaw, bigla kang liliit or bigla kang babagsak. Babagsak. Katulad ngayong kaninang sinabi ni ni Ma'am Ara kanina, 'di ba? Pag binlow mo yung balon, Yes, tapos sir. binigla mong bitaw, Ayun. Putok agad yun, sir. hindi lang puputok, biglang Ay, lilipad makakawala. mawawala yung hangin. Ay, naku. Kasi binigla mong hanginan yung isang balon. Yes, Yun na nga. dahan. Yun na nga Yes. lang meron, lumipad pa. No? Yun. Kaya alam niyo po mga kapatid, hindi po ito dapat, wag tayong magkakaroon ng desire na mag-shortcut tayo. No, dahil ito po ay proseso. If we want to step up in terms of our spiritual life, napakahalaga na magkaroon po tayo ng tamang proseso. Kaya ngayon pong gabi, isa po na nais po namin i-emphasize, ngayon pong gabi, if you want to grow, if you want to step up in terms of our spiritual life, alam niyo po, number one na dapat nating kinakailangang step up mga kapatid, is stepping up our love to God. Yan, Stepping Brother up Tony, our ang love to God. pinaka-importante. Yes, sir. That is number one. Maaaring sabihin natin mga takasubaybay ng mga young men and young ladies, ay jahe naman yan, ay killjoy naman yan. Baka hinahanap pa natin yung mga kilig to the bones, mga ganyan. Kilig-kilig. Oh, yung mga kilig-kilig na yan. Yung mga emotional side na yan, pambata lang yan. But when you plan for marriage, dapat, sabi mo nga ba, Tony, it must be an intentional step. Yes, sir. It must be deliberate. Kung nais mong maging matibay ang samahan nyo bilang mag-asawa, pumunta ka na sa nag-design ng marriage. Amen. Yung nag-institute ng marriage. Amen. Ika nga, gusto mo na maging the best, ay puntahan mo na yung nagsabi na ito dapat ang gagawin ng lalaki at ng babae pag nag-asawa kayo. So, if you want to know everything about marriage, go to Him who instituted marriage. Sino yun? Ang Diyos. So, importante, ang sinabi ni Brother Tony, the foundation of any marriage will always be the love of God. Amen. Amen. Please allow us to read a passage from the book of Mark chapter 12 verse number 30. Mark chapter 12 verse number 30, sabi po ng Bible, "And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind, and with all thy strength. This is the first commandment with promise." Alam niyo po mga kapatid, alam niyo po kung babasahin niyo po ito, kung meron po kayong Biblia, meron po yung nakatitle dito The Great Commandment. Ang pinaka-great commandment na sinabi po sa atin po ng Panginoon ay dapat mamahalin po natin siya. Okay? Kaya mga kapatid, if you want to grow spiritually, napakahalaga po na dapat unang-unang ma-establish sa ating pong mga sarili na dapat mamahalin po natin yung ating pong Panginoon. Okay? Bakit kaya ang Panginoon? If we are talking about growing our Christian, if we are nag-aim tayo na mag-grow tayo spiritually, napakahirap at napaka-imposible sa isa pong individual kung meron man siyang desire to grow spiritually na wala sa kanya yung Diyos. Imposible yun. Hindi mangyayari po yun kung wala kang Diyos. Hindi totoong pag-ibig yun. Yes, sir. Sapagkat God is love. God instituted love. Ang design ng Diyos, mahal niya ang sangkatauhan. Anong ginawa niya? Binigyan kanyang bugtong na anak. Hindi ka pwedeng magmahal na hindi ka bibigay. Ngayon, nais mong magkaroon ng pagmamahal within the family, go to God. Amen. Intindihin natin ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Sabi nga nung second episode nung 12 January, di ba? Sabi ni Pastor Lou at ni Pastor Mord, kung hindi mo alam ang pagmamahal ng Diyos sa iyo, imposible na matuto ka na magmahal within your family. Yes, sir. That's right. That will not be true love. You must, to attain true love, you must understand, dapat maintindihan, lalong-lalo na ng lalaki, kung paano ka minahal ng Diyos. Amen.
Alam mo ba bakit ba, Tony? Yes, sir. Para maintindihan mo paano mahalin ang misis mo. Yun. Sa mga oras na hirap ka na siyang Mahalin. intindihin at mahalin. Oo. Tama po yan. Grabe yun, sir. Tumatawa Sir, mga babae. Merong din yun ah. Yung intensity, grabe yung talaga eh. intensity. Pati pa ako, sir, Oo. gumagano na. May ano talaga. And sa bagay na yan, sir, mangyayari lang malalaman natin yung pagmamahal ng Diyos. Tulad ng sinasabi palagi ni Pastor, siguraduhin mong kilala mo ang Diyos. Dahil paano mo mahalin ang isang Diyos, paano mo malaman ang pagmamahal ng Diyos kung in the first place, maliit lang, katiting lang ang pagkakilala sa Diyos. Amen. That's right. Grabe ang reaction ng mga ladies natin na co-host, Brother Tony, nung sinabi ko yun ah. Di ba? Mantakin mo, how will you deal with your wife, Brother Tony? Yeah. Kung hindi mo alam na ang sinabi ng Diyos sa ating mga husbands, husband, love Your wife. your wife. Mhm. Hindi naman sinabi ng Diyos na love your wife pag loving siya. Hindi naman sinabi ng Diyos na husband, mahalin mong misis mo pag mabait siya. Yeah. Pag siya'y malambing sa'yo. Pag naghain siya ng mainit na sabaw at umuwi ka ng late ng gabi, oh Han, pagod ka ata, akin yung sapatos mo, ito chinelas mo. O ano ka muna? Hot Hot compress. towel ka muna, mag-freshen up. Ito, mainit na sabaw. Hindi naman sinabi ng Panginoon na love your wife pag ganun siya ba nito? Yeah. Okay lang naman sana, di ba? Sarap mahalin ang asawa pag ganun siya pag siya ay ano? Ha? Ano na? Di ba? Umuwi ka, wala sa bahay. Ayun. Hindi mo alam saan pumunta. Yan na nga. Oh, Oh. ni magtanong na, kumain ka na ba? Ay, wala. Kumain na kami. Buti ka pa. Oh, kasalanan mo pa. Kasalanan mo pa tuloy. Umuwi ka ng gabi, late, tapos kasalanan mo pa. Pag hindi mo siya maintindihan, Brother Tony, pag hindi mo alam sinabi ng Diyos sa'yo, husband, Tony Jupenes Jr., love your wife. Amen. Paano mo siya, hindi mo ma-spelling ika nga. Kawawa mga husbands, kawawa tayo, Brother Tony. Oh, sir. Kawawa tayo. So, Totoo yan. malaking tulong, importante, the basic foundation of love in the family is yung sinabi mo kanina. We understand God's love. Yes, sir. Amen. Totoo po yun, mga kapatid. Hindi natin alam kung paano natin ipe-perform yung pagmamahal kung unang-una sa lahat, hindi natin naranasan yung pagmamahal ng Diyos. We should always remember that, mga kapatid, no? Kaya po tayo natuto na magmahal ng totoo at tama dahil tayo po ay nakatanggap o nakaranas mismo ng pagmamahal po ng Diyos. Kaya isa po sa naalala ko po, no, na ang pagmamahal ng Diyos is unconditional. Pag sinabi nating unconditional love, alam niyo po, hindi nakatingin yung Diyos sa kalagayan ng isang tao. Kahit yung asawa mo ay, alam niyo yun, madada, kahit yung asawa mo, wala ka namang ginagawa, inaaway ka, napakahirap mahalin pag ganun. Palagi na lang ikaw inaaway, pero ikaw wala kang ibang choice. Kasi sabi ng Biblia, mahalin mo pa rin. Brother Tony, Ayan, Sir Roy, ayan. pakiulit mo dyan. Sandali mo. Rewind. Yes, sir. Oo. Pakiulit mo. Kaya nakakaano ko sa sinasabi ni Sir Roy kanina Nakaka-relate. Yung commandment ng Diyos, mahalin mo yung asawa mo. Pambihira, wala kang ibang choice, mamahalin mo pa rin kahit nagdadada, di ba? Kahit nagagalit, kahit palagi kang sinisingungutan, wala kang ginagawa, hindi ka pinapansin. Kahit na pag ikaw ay umuwi, pagod at gutom, ang hain Yes, sir. sa'yo na ulam ay paborito mong dinakdakan. Ayun. Kasi dakdak ng dakdak. Yes, sir. Wala kang choice, Brother Tony, kundi mahalin mo siya. Yes, sir. Sabi nga po ni Ma'am Noyce, love your wife kahit kinakandado ang pinto kasi late na umuwi ang husband. Yun. Grabe naman yan, Ma'am Lois, ha? Yan, kaya po mga kapatid, tatandaan po natin na kumbaga parang ang ating pong standard ng pagmamahal is kung papaano magmahal yung ating pong Panginoon. Alam mo, Brother Tatandaan Tony, natin yan. Sir Sabi Roy. mo kanina, process, growth. di Yes, ba? sir. Walang shortcut. Amen. Walang ready-made. Yes, sir. Walang instant na pag-ibig na Yes, pagmamahal. sir. Yun. Amen. Na yung pinag-usapan natin dito last nung second episode natin for this year na wala pa si Mr. Right para sa akin. Ay meron yan sa comics lang yan. Sa palabas lang yan. But in reality, walang ganung babae, walang ganung lalaki. Yan ay huhubugin mo through the Word of God. Bakit? Kung nag-meet kayo, Brother Tony, 21 o 22 years old kayo,
Ibig sabihin, for the first 21 years ng buhay ng babae o ng buhay ng lalaki, siya ay walang kinikilalang Tony. Mag-isa lang siya. Yes, sir. And then all of a sudden, magsasama kayo sa isang bubong. And you expect yung kanyang ugali ay ugma sa ugali mo. Eh, huhubugin mo yan. Pagtsatsagaan mo yan, ipagdadasal mo yan. Through the Word of God, yung tamang prinsipyo, paano mo siya i-deal pag siya ay naligaw ng ugali. Tapyasin mo yan. Ibig sabihin, yung sinasabi mong Mr. Right for you or Miss Right for you, yan ay bunga ng years of love and labor. Amen. Applying the right principles from the Word of God. Sapagkat ang number one na binabago ng salita ng Diyos sa atin, maliban sa salvation, the spiritual side, is yung ating character. Amen. Yung character natin, na maging kaaya-aya that we will reflect the character of God. Yan, sir. Yes. Pwede po bang basahin natin yung comment po dito ni Ma'am Diane Valencia. Sabi niya, true po, Sir Roy, God's love is like a glue that holds the husband and wife in the midst of life's storm. At sabi naman ni Sir Jacob, bago na daw po yung recipe Sir Roy, dinakdakan. Ayan. Ayun, May bago ayun. siya. At dito naman sabi Ayun. ni Sir Ivan, amen, sir, ang pagmamahal po ay hindi puro wish lang. Dapat wino-work out din po sa biyaya ng Panginoon. Tama po yun. Alam mo, Brad, mas kabisado ni Brother Tony ang recipe ng dinakdakan. Ako, mga 15 or 20 years, nakalimutan ko na yung Brother Tony. Sir, marilate ko lang dito, sorry. Marilate ko lang sinabi ni Sir Ivan na dapat wini-work out din po sa biyaya ng Panginoon. Kumbaga parang sa dalagat binata, dahil preparation tayo, di ba? Meron silang pagkakataon na nagpaalam sila kay pastor na gusto na lang mag-asawa. So mag-express yung lalaki ng kanyang pagmamahal doon sa Kanyang pinagpaalam. O, syempre yung unang step, kakausapin yung magulang. Sabi nyo nga ni Sir Roy, Sir Tony, Ma'am Ara, Ma'am Rona kanina, nag-i-step up. Kung una, kakausap yung magulang. Pangalawa, meron niya, syempre, magdadala yan ng mainit na kung something. Oo, syempre. Nag-i-step up dapat yung panliligaw, di ba? Uy! Wow, iba talaga. Bira. Oo, Parang di, yan diba ang ganun na-expect ni Ma'am Sai, Parang, hindi. Teka, sandali. Teka, sandali lang. Ara, wag ka kasi nagre-react ka kaya nadidistract ako, hindi ko nakuha yung sabi ni Sai. Dahan-dahan lang yan. Dahan-dahan, Sai. Paki-rewind mo na konti. Opo, Makinig tayo mga taga-subaybay. Yan. Yung mga interesado dyan, yung mga concerned dyan. Para alam Okay, nyo na kung sige, anong sige. gagawin ninyo. Ito, Oo, Medyo sige. naisip ko lang yung wino-workout kasi, sabi nga ni Sir Ivan dito, dahil sa about sa panliligaw or pag-aasawa, nagpaalam ka na kay pastor. Siyempre, sir, meron ka ng authority. Sasabihin ni pastor, sige, kausapin mo na yung magulang, kausapin mo na yung dalaga, kausapin mo na siya. Siyempre, sir, kung mag-i-express siya ng kanyang pagmamahal at pinagpipray niya na yung dalagang yun, mag-i-step up yan sa panliligaw. Parang sample, sir, di ba? For example, kung kakausapin magulang o susunod, dadalhan mo na siya ng kung ano mang mainit na sabaw sa bahay. Liligawan mo yung magulang. Mag-i-step Tupig up. pwede na. Kat. Oh, yun. Ganyan. Tupig Bibigyan daw. mo ng mga workout na equipment. Gym equipment. Ayan. Pwede Sorry, rin, sir. regaluhan mo. Oo, Oo. kailangan ko yan, sir. Yun. So, parang ganun, sir. I-relate ko lang. Kumbaga parang sa dalagat binata. Pag tayo, meron tayong gusto, di ba? Halimbawa, lalaki. Ako na walang naman. Pag meron akong gusto, syempre mag-i-step up, magle-level up yung panliligaw ko, sir. Yung pag-pray ko sa Panginoon. Ipapakita ko sa Panginoon na, Panginoon, kayang-kaya ko na mag-handle ng area, kaya ko na. Yun pala. Ganun din. So, ganun. Yun. Tama. Hindi, sinapol ko lang. Tama naman. Oo, Oo naman. naman. Tama, Tama naman. tama. Oh, diba? Tama naman. Iba So, talaga. narinig mo, Brad? Dai! Sir, Narinig watching mo? na po siya Eh, kanina mga pa. kabataan natin dyan ng mga di ba? Sir, titingnan ko lang kung sasagot mamaya. Balikan ko kayo. Oo, sige. So, alam mo, kaya sabi ko nga ba Tony kanina, kung yung lalaki, yung husband, has the character of God, yung pagmamahal ng Diyos, at yung asawa ay may ganun din. Only by God's grace, yung sinasabi sa Biblia, if we both apply that, ang tanong ko, may away ba sa tahanan? Halimbawa, napasigaw yung husband o napasigaw yung wife. Alam naman ng isang spouse, yung kabila na nasigawan, that a soft answer turneth away wrath. Wrath. At ang natural na reaction ng tao, Brother Tony, pag sinigawan ka, isisigaw ka rin. Oo.
Pag may tumaas na boses, tataas mo rin ng boses yan. But pag alam mo that a soft answer turneth away wrath, at pinigilan mo ang sarili mo, bagamat gusto mo, pero sabi mo, hindi, kasi sabi ng Biblia dapat malumanay na sagot ay Amen. na umaalis ang init ng ulo. So, hindi ka nag-react ng gano'n, nagbigay ka ng magandang sagot, palagay mo ron na may away? Walang away. So, importante, yung sinabi mo ba dito ni kanina, yung pagmamahal ng Diyos ay maintindihan ng husband and a wife. But it's too late kung during marriage, bago mag-asawa, ang young man at ang young lady, you must understand, hindi sapat ang salvation mo. Amen. You must step up your knowledge of God. You must step up yung attendance mo sa church para maintindihan mo lalo ang karakter ng Diyos. Amen. Sapagkat pag nag-asawa kayo, i-apply nyo na yan. That's right. Ma'am Rona? Tama po, sir. Napakaganda yung binitawan nyo po, sir, na para pagdating nila sa kalagayan ng pag-aasawa, handa na. So, sa mga kabataan ngayon na naghahanda pa lang. So, kailangan, kaya ang aming leader, si Brother Emil, talagang umano siya na upo, sir. Oo, naghahanda na yan. At sabi na yan ni Pastor, sir, pwede na, di ba? Oo, narinig ko yun eh. So, ngayon, ang sa mga naghahanda, yung pagmamahal sa Diyos, kailangan na naka-step up na in what way? Amen. So, noon, kung yung attendance natin sa church, medyo pa late pa. Yan. Ngayon, it's time na mag-agahan na yung Yun. Bible reading natin. Dahil Amen. yun yung way to show paano natin mahalin ang Panginoon. Kumusta na? Yung prayer life natin, ano na yung status, nag-level up ba yan? Dahil yan, iilan lang yan sa mga factor na magsasabi, gaano na ba natin kakilala at gaano natin kamahal ang Diyos? Dahil Amen. madaling sabihin, mahal natin ang Diyos. Kaya pwede nang mag-asawa, pero hindi ka pala kilala ng Diyos. Di ba? Dahil kulang ang pagkakilala mo sa Diyos. At isang bagay para lalong ma-develop yung sinasabi ni Sir Roy, ni Sir Tony, dahil subok na yan. May mga asawa na sila. Amen. Yes, amen. Huwag lang hanggang sa pakinig. Veterano Kung si hindi, Sir may application. Sabi Amen. nga sa James chapter 1 verse 22, be not hearers only, but doers. Amen. Pag nag-asawa na, sir, wala nang sigawan, sir. Kala ko, sabi mo wala na atrasan. Wala nang ayawan. Wala nang ayawan. Amen. Yes, Ma'am Ara. Ay, May babasahin to si Mama Are. Hindi, nakakatuwa lang yung comment nila, Sir, si Sir Jacob tsaka si Ma'am Blessy. Kasi sabi ni Sir Jacob, iba talagang standard ng godly women. Sa mundo, tall, dark, and handsome, okay na daw. Ayan. Sabi naman ni Ma'am Blessy, ni isa wala ka sa criteria. Yung asawa niya. Asawa niya yan. May asawa niya. Sagutan Dito sila ng asawa. nagsagutan, sir, sa comment section. Small, medyo hilaw. Salamat talaga sa human nature. Ayan. Then, naalala ko lang po yung nabanggit kanina ni Sir Roy na dapat mag-step up po talaga yung knowledge natin patungkol sa Panginoon. Kasi yung problema po, naririnig naman natin sa mag-asawa po, kaila Sir Roy, kaila Sir Tony, na yung problema po, nag-level up din yan, sir. Nag-step up din yan. Kumbaga, kung yung knowledge po hanggang dun lang, yung problema nagle-level up, paano mo mahahandle yung problem kung hindi ka rin nagle-level up ng knowledge patungkol sa Panginoon. Kaya ang kagandahan po talaga sa programang ito na bagamat kami sa Team Prep, wala pa po sa doon sa part na yan ng patungkol po sa pag-aasawa. Pero meron na kaming knowledge na dapat mas mag-level up pa yung kaalaman namin para Amen. hindi Tama na yan. namin maranasan namin pa yung problema na sinasabi na lang mahirap i-handle kasi nga hindi pa namin ganong kakilala o yung knowledge namin sa Panginoon mababa pa. Ayun, sir. Yun. Alam mo, Brother Tony, Yes, sir. nasabi ko nga last time, di ba? Many times binabanggit ko, nung ako ay bago pa lamang sa church, at may mga naririnig ako kay pastor, nasabi ko sa kanya, sir, mapalad pala yung mga susunod sa amin. Obo, kasi nandiyan kayo, makapagsabi kayo sa kanila. Narinig nyo na sa akin kung paano dapat. Napatanong talaga ako, Brother Tony. Ito ay patungkol sa panliligaw, pag-aasawa, pagbigay ng counsel sa mag-asawa. Sir, paano nung time mo? Ang sagot ni Owen, Bok, ano lang talaga yon, biyaya ng Panginoon. Yeah. Kasi wala nagsabi sa kanya, wala Wala pa nagtuturo. preparation show noon. Yeah. It was only by reading the Word of God na nakita ni Pastor yung mga how to treat the wife,
how the wife should treat the husband, paano dapat makitungo ang bawat isa within the home. And sabi ni Owen, Bok, kung wala ang Biblia, hiwalay kami. Yeah. So yung mga experience ni Owen sa kanyang wife, sa family niya, na nasasabi niya sa akin, in-apply ko rin yun. And then, naituro ko naman sa inyo before that preparation was online, na nasasabi ko sa inyo, nung tayo ay nasa ano pa lamang, dun sa kabilang building. And then, nag-online tayo, Bata pa and then kami umabot kayo rito. Good evening Na po. naging online na yung ating palabas Yes, sa sir. preparation. Kaya sabi ko nga, without us here, yung mga young people na present natin dito na bagong kasal, si Maki, si Shobe, wala sila. I mean, I believe may mga naturo tayo sa kanila. Yeah. Pero if we go one step back without our pastor na nagsabi sa atin, tayo ba dito, wala rin tayo rito. So it's important na maintindihan natin at maipasa natin yung mga nakuha natin. Sapagkat sabi mo nga, Rona, ito ay subok. Ito ay tested. Eh, nung second episode, si Brother Mord, 47 years married na siya. Yeah. Ayaw niya maniwala. Eh, akala ko, na-offend nung sinabi ko, nung kinasal ka, grade 1 pa lang ako. Ayaw maniwala. Ayaw niya maniwala. Pambihira. Sabi niya, thank you, Brother Roy. Si Brother Lou naman magto-25 years silang kasal. So sabi ko, yung kanilang experience, ito ay malaking bagay na marinig ng ating mga taga-subaybay. Amen. Parehong Amerikano. Amen. Na ang sinasabi nila sa atin, hindi naman malayo, Brother Tony, sa sinasabi ng The Preparation Show. That's right. Sapagkat ang basis nila ay salita ng Diyos. Ang basis natin, salita ng Diyos. So I believe yung mga young people natin, pag-gawin nilang basis ng kanilang preparation for stepping up is the Word of God, hindi sila magkakamali. Amen. Amen. Sir, basahin Mama ko Ara. lang yung comment ni Ma'am Sheila. Ang sabi po dito, Ma'am Sheila Jaramillo, ladies, what you must choose for a man to marry is not to provide your clothing, shelter, and food, but he must be spiritually mature from God's word at yung hindi quitter sa gawain. Amen. Hindi quitter May sa emphasis. gawain. Hindi quitter. Yun. Ganda nun. Amen. Si Brother Tony, alam ko, ma-expound mo yan. Ano, hindi quitter yung husband. Ano, ibig Yes, sir. sabihin nun? Kasi unang-una pa lang sa lahat, huya, no? Nakakahiya na maranasan mo o makasama mo yung isa pong tao, magiging partner mo, nakasanayan niya na mag-quit sa lahat ng mga bagay. How much more sa pag-aasawa? Yun. Tama. Na kung saan yung papasukin mo, it is a lifetime commitment. Tapos yung isa pong taong yun, mahirapan lang mag-quit na. Naku. Mapagod lang mag-quit na. Naku. Kaya napakaganda bilang isang lady, maganda yung sinabi ni Ma'am Sheila kanina, no? Dapat maging mindful po tayo sa ugali ng mga dalapit o magpapaalam sa inyo. Di ba? Nahirapan lang sa pinapagawa sa ministry. Yun. Nahirapan lang sa trabaho. Aayaw na agad, mag-quit. Eh, pambihira kung nag-quit po yan sa mababang dahilan pa lang. How much more pag ang How una much mo ay more? dinakdakan? Yes, sir. Mas Ay, lalo na pambihira. sa... Alam mo ba, Yes, sir. Alam mo bakit ako napatawa kanina? Naalala ko talaga noon Sabi ko, kami ni Owan, lumang church pa to, siguro mga late 90s ito, 96, 97, 98. Sabi ni Pastor sa akin, Bok, alam mo yung pag-aasawa, hindi basta-basta yan. Eh, halimbawa, Bok, yung misis mo sinumpong. Oh, yun. May mga nag-relax sa live. Yun. Eh, sige. Yan, Panatan yan, mo yan. yan. Ito no. Oh. At ay, kakain na lang kayo. Hindi kakain. Sir, meron bang gano'n? Di ba mag-asawa ka, sir? Bok, meron. Eh, siya na nga ang mali. Siya pang ayaw sa pagkain. Napasabi talaga ba dito ni na, sir, para ka palang nagpapakain o nag-aalaga ng bata. Sagot ni Pastor, Bok, daig pa sa bata. Oh. Pag ganyan ang misis mo, young man, makinig ka. Pag ganyan ang misis mo, na ang pagkakaintindi mo sa pagmamahal ng Diyos mula sa Biblia ay mababaw pa lang. Ikaw ay mag-QUIT. Ikaw ay mag-quit sa kanya, iiwanan mo yan. Naku. Yes, sir. Alam mo, ikaw ang tama, siya ang mali, siya pang matigas ang ulo, Yun. ay pambira, iiwanan mo yan. Saan ka pupunta? Eh di kayo kumpare. Naku. Oo, ano? Sir Roy, ang tagal kong hinintay, tapos iiwanan ako. Ay, pambira naman. pambihira. At Ay, alam mo, ang the pambihira. worst, Brother Tony? Mabigat yun ah. Ito ang the worst doon. Iisipin ng husband, may karapatan ka na ngayon. Yeah. Eh, binigay ko sila, ayaw mo, ay bahala ka sa buhay mo. Punta ko nga sa kumpare, pare, tara pare. Oh.
Eh, wala. Tinopak na naman yung misis ko, pre. Oh. Ang feeling mo ay may karapatan ka na. Gumawa ng mali. Kasi nanindigan ka sa tama at siya'y umayaw. Yeah. But, ano ang sabi ng Biblia? Di ba? Yan. Ano ang sinasabi ng Biblia? Magpatuloy ka lang. Sapagkat wala naman sa iyo ang laban, nasa Diyos. Diyos ang magbabago sa Kanya. Eh, kailan, Panginoon, ang tagal? Eh, husband, kausapin mo ang Diyos na baguhin niya ang pag-uugal ng misis mo. Amen. At hindi mababago yan. Sabi mo nga, Brother Tony, overnight. Walang It's a process. Merong fast food, merong instant mommy, instant coffee. But walang instant misis. Yun. Diba? Sabi ko nga, manalangin ka sa Panginoon. Nahuhubog niya over the years. Ang kanyang, pati sa lalaki, Brother Yes, Tony. sir. Ayan. Pati Oo. sa atin. Oo. Yan. Actually, dapat nga tayo muna. Yeah, tama. Lalaki Tayo muna. ang leader, tayo ang padre ng Amen. pamilya. Tayo muna dapat ang magbago by the grace of God ng ating Amen. pag-uugali. Amen. If we expect our wives to love us, to submit to us, dapat tayo muna ang magturo ng ating sarili na mahalin siya. Amen. Paano siya mag-submit kung wala siya nakita pagmamahal sa atin? Yes, sir. Eh, Brother Roy, kahit na medyo may topak siya, ano ba sabi ng Diyos, Brother Tony? Sabi mo Mamahalin kanina, pa rin, Huya? may choice ka ba? Wala eh. Yun ang sabi ng Biblia eh. Oh. Husband, Yan ang dapat- Tony, love your wife. Yes, sir. Ginusto niya yan, di ba? Ay, ano pa bulong-bulong mo? Sabi ni Ma'am Sai, ginusto nyo daw Ginusto yan. niya mag-asawa. Oh. Oh, Ipag-pray nyo. Oh, kaya- na maayos. yun. Kaya Sir Roy, napakaganda yung mga napakapalad ng ating mga kabataan yan. Amen, Naririnig na yan. At Amen. higit sa lahat, ang susi para maiwasan na yon, babalik tayo sa first command ng Panginoon, yung verse Amen. na natin kanina sa Mark chapter 12, Yun, verse yun. 20. Amen. Paano natin mahalin ang Panginoon? Hindi na natin siya isa-isahin dahil kung binasa na yan ni Sir Tony, paano with all our heart, mind, soul, ibig sabihin, buong katauhan natin, buong pagkatao natin. Amen. Kung ngayon pa lang sa ating mga naghahandang kabataan, Sir Roy, Sir Tony, alam na nila, ganun pala dapat mahalin ang Diyos kapag nakapag-step up na sila ngayon, kapag sila ay mag-asawa, madali na lang yung Totoo yan. ipasa sa kapwa. Amen. Dahil madaling mahalin yung kapwa natin kahit hindi yan kaibig-ibig kung meron tayong pagmamahal ng Diyos na totoo. Amen. Kung naipractice na sa lahat ng mga naghahanda ngayon. Kaya susi lahat, wala na yung mga dinakdakan dyan. Kung meron man konti na lang, ngayon pa lang, step up sa pagmamahal natin sa Panginoon. Dahil kung na-practice na natin yan ngayon, madali na lang i-level up yan yung pagmamahal na din sa sino mang ibigay ng Panginoon sa mga naghahanda. Yun. Actually, Brother Tony, kung sa kabuuhan, you will not only benefit within the family Yeah. if you have God's love. Amen. Yung even your pakikitungo mo sa ibang tao, magbabago yan. In your workplace, gaganda ang samahan ninyo. Kung saan ka man, sa school, sa trabaho, gaganda ang samahan mo. If you understand God's love and you'll be able to apply it sa Amen. mga kasamahan mo. Amen. Kaya napakaganda po yun, no, na muli tayo napapalahanan ng salita po ng Diyos. Kaya sa gabi pong ito, as we emphasize, if you want to step up our Christian life, in order for us to grow more, no, napakaganda po na mag-step up tayo sa pagmamahal natin sa Diyos. At lahat ng amin pong ibinigay po sa inyo ng mga para hindi na tayo mahirapan in terms of our preparation, automatic na yan eh. Kung unang-una pa lamang po ay minahal na po natin po yung ating pong Panginoon. Allow me na magbigay lamang po ng konting puntos regarding po dito para magkaroon tayo at kung ano po ang dapat nating gagawin para makapag-step up tayo sa ating pagmamahal sa Diyos. Number 1, it requires knowing Him. Gaano ba natin kalalim na kakilala yung ating Panginoong Diyos? Dito pa lamang po mga kapatid, pag meron na tayong problema, sigurado, may hirapan tayo na mahalin natin yung ating pong Panginoong Diyos. No? Kaya napakaganda po na kung sino man ang dapat nating uunahing mas kakilala, kung ang desire natin is to grow on our spiritual life, ang dapat na unang-una natin na mas malalim yung pagkakakilala, walang iba kundi yung ating Panginoong Diyos. No? And that knowledge begins with His Word. Alam niyo po mga kapatid, para mas makilala natin yung ating pong Panginoon, ito na yun eh.
yung Bible. No? Nandito na po lahat pong yun para mas makilala natin yung ating pong Panginoon, para malaman natin kung paano magmahal yung Panginoon, at kung ano ang dapat nating gagawin para magmahal, nandito na po yun. Kung dito pa lamang po may problema na po tayo, hindi natin gaano kakilala yung ating pong Panginoon, napakahirap na mag-grow tayo at napakahirap na makapag-step up tayo in terms of our spiritual life. Kaya mga kapatid, sa mga young people natin sa ngayon, gaano ba natin kalalim kakilala yung ating Panginoon? Baka mas kakilala niyo pa yung mga vloggers eh. Baka mas kakilala pa natin yung mga NBA players. Mas kakilala pa natin yung mga bagong bisita sa church, mga magaganda, mas yun ang unang kinikilala eh. Di ba? Nasaan na kaya yun, di ba? May kakilala akong ganyan eh. Uy! Hindi, biro lang. Shout out po nga, sir. Biro lang. No, kasi baka makilala niyo. Well, totoo po yan, no? Kung nais po natin na mag-grow tayo at mag-step up po tayo in terms of spiritual growth, napakaganda na unang-una nating establish, kilalanin natin ng gusto yung ating Panginoon. The more we know Him, the more we will love Him. Tatandaan po natin yan. Kaya mga kapatid, sana po, na-open namin yung consciousness po ninyo. Na-open po namin yung inyong pong mind na kung nais po natin mag-grow spiritually, dapat ang unang-una nating establish is dapat mahalin muna natin yung ating Panginoon. Sir Roy, sir. Yun. So, importante yan, Brother Tony, na maintindihan ng ating mga takasubaybay, we're still laying the foundation for the entire year with the broad topic of stepping up our relationship with God. And within the context of the preparation show sa mga young men and young ladies, dapat maintindihan natin that as we prepare for marriage, we need to step up yung ating pag-uunawa sa pagmamahal ng Diyos sa atin. And this will be the broad theme for the entire year. So, I believe hindi lamang yung mga young men and young ladies ang nakikinabang nito, pati mga married couples, yung mga single na single mom or single dad or those na may mga problema, I believe that you are blessed because ang pinag-usapan dito ay salita ng Diyos. Ito po hindi po galing sa amin. Amen, sir. Sapagkat kami rin nakinabang nito. Nung Amen. kami ay nag-submit sa katuruan ng aming pastor. And I believe kung sino man mag-submit sa katuruan ng Biblia will always be blessed, Brother Tony. Amen. Okay, alam mo, ang bilis ng oras talaga. Ang bilis eh. Ang bilis ng oras pag ang pinag-usapan ay maganda ang topic. But Amen. We'll be back next week with the same topic, with Yes, the same sir. broad Marami theme. pa. Stepping up. Kasi importante ito for the entire year. Yes, sir. But bago yan, mag-shoutout muna tayo sa ating mga taga-subaybay for tonight. Yes, sir. Okay, shoutout sa mga sumusunod. Maliban sa mga nauna kanina. Flor Romo, shoutout to you. John Ray Bangko Esterios, John Ray, mga Ascom Boys. Apole Altea Mendoza, Angana. Altea, shoutout to you. God bless you. Christine Havilanya, Belinda Viray Capacite, Milka Surama. Micah, shout out to you. Ascom Lady yan. Brentrand Espena, shout out to you. Mission Pastors, Pastor Rico, Pastor Lowy, Pastor Ian Juarez, Ma'am Floyd Solomon, Pastor Jeder, Pastor Bernard, and Pastor Lowy. And of course, Ma'am Sheila Jaramillo. Amen, amen. Alright, so kaya po mga kapatid, sana pinagpala po tayo sa ating po napakinggan na topic po about stepping up. Bago po kami magpaalam, baka may mga nais po munang batiin si Ma'am Ara. Ma'am Ara. Ayun, sir. Kasama rin po yata natin yung mga team preparation natin dyan. Mamaya, ipapakita yung picture dyan ng mga nag-send. Yes. Pero yun nga po, gusto ko lang pong pasalamatan at batiin lahat ng mga nanood po sa atin. I think ano po tayo, sir, kung hindi po ako nagkakamali, 113 na viewers po. Opo, Facebook Live viewers. Thank you so much. At syempre, gusto ko pong batiin ang lahat ng nanonood sa atin dito. Kasama po natin nakita ko po si Sir Pastor Daniel, si Ma'am Crizel, nakita ko lakas ng po, amen ayan, kanina si Ma'am eh. Jean, ayan, kasama at ibang mga taga team preparation Mga po na kasama musicians. po natin. Mga musicians, good evening, kasama po natin dyan. And of course, Si Ma'am Jean, yeah. yes po. And yun nga po, maraming salamat, napakaganda po ng topic natin. And again, sabi ko nga po kanina, kung tayo man po ay nag-i-aim o nag-goal na mag-glow up o mag-step up sa ating physical appearance, why not na mag-step up din po tayo sa ating spiritual Amen. na buhay. Kasi kung nag-shine tayo sa labas dahil nakikitang nag-glow up ka, nag-makeup ka, mas maganda mag-shine din Iba. tayo sa Yun. Panginoon. Yun. Kaya po, kailangan talaga yung... At dahil dyan, ready na yung picture natin sa team preparation ng mga nanood. Ayan, kasama po natin ang Team Steadfast sa pangunguna po ni Sir Tony. Thank you so much po, Team Steadfast.
And of course, ang Team Fearless sa pangunguna po ni Sir Emilio. Nakasama po namin Amen, dito Sir ngayon Emil, sa sir. aming Ready na audience yan po eh. namin ngayon. And ganun din po sa Team Purposeful. Kasama Yun, po yun. our leader po nila si Sir Ponching. Thank you so Yan, much. yun. At sa Team Patient, Yun. kasama po si Sir Jenil na kanilang leader. And again, maraming salamat po sa lahat ng mga nag-send ng picture. Ayon, Sir Tony. Alright, maraming salamat kay Ma'am Ara. And of course, bago tayo magpaalam, baka nais nating ipakita muna sa ating pong screen yung mga kasama natin. Live dito. audience. Ayan, ayan, Live ayan. audience Ayun. natin. Pakita, yun! Ayun! Kawain po muna natin sila Ay, isa-isa. Yun! Kasama rin po si Pastor. Yun. Ano Ayan. si Pastor Hill? Pastor Hill, Paki-swing mo hello sa po. right side. Brother Ponching, iswing nyo pa sa right side. Ayan. Sapagat marami tayong mga young people members ng team preparation. Diyan po Yan, sila Sir yan. Daniel, Yun, si Ma'am yun. Crisel. Ayun! Iba po sa ating Danica. po mayang people. Si Lance po, ano yan, Team Focus pa rin si Lance. Ayan. Yun. Amen, Okay, amen. Sister Crisel, Brother Daniel, dyan si Pastor Hill. Ayun. Si Brother Boyet. Yun. Amen. Maraming salamat po sa patuloy niyo pong pagsubaybay, no? Ma'am Rona, baka may mga nais pa po kayong batiin. Ma'am Rona. Yes, sir. Andito din ang West Bank lahat. Si Sir Noel kasi na ano ako, sir. Gusto kong batiin ang lahat sa West Bank family, lalo na ang aming area leader, si Sir Noel, nandito, syempre. At sa lahat nga ng live viewers natin. At dito, ma-appreciate sana natin sa lahat ng mga nanonood, sir, gaano kaganda ang programa ng simbahan. Dahil maalala ko lang, this week, nagsisimula din si Pastor Hill about family and ministry. Na kapag sinabi natin Amen, ministry, amen. Good, it good. means service. Amen, So yung good. service natin ngayon, magsasabi yan gaano na natin kakilala at gaano natin kamahal ang Panginoon. Kaya maganda na ma-check natin yan nang sa ganon, mag-step up tayo sa ating pagmamahal sa Diyos, sa ating service sa Panginoon. Dahil mga kabataang naghahanda, yung first ministry mo someday is your own family. Kung sino man siya. Ayun, Amen. thank you po sa lahat. Amen. Maraming salamat, Ma'am Rona. Of course, kay Ma'am Sai. Yan, good evening po muli at maraming salamat sa lahat na nag-send ng photo ng Team Patient and special greetings sa lahat ng Southeast family, syempre sa aming area leader na guwapo, andyan lang si Sir Maki. Amen. Ayan, at prayerfully, please pray for South Corner Amen. Ayan, ayan. this Yes. Sunday po na maabot po natin ang ating goal. Ayan, at maraming maka-attend. At syempre gusto kong batiin yung aking Sino yan? Mami. Ah, okay, Mami. okay. Yan. Mami, good evening. At si Ate Bubbles nanonood dyan. Amen. Ayan. At si brother. Si brother. Pakilala Hello mo na. daw, si brother. Good evening. Brother Grab. Ayun. At syempre nakapasalamat ako ngayong gabi sa natutunan ko at sa napapakinggan. Magsama-sama po tayong mag-step up. Ayan. Amen. Amen. Wag lang mag-glow up at blow up. Mag-step up at sabay-sabay po tayong matuto dito sa The Preparation. Ayan. See you po next episode. Amen. Yes, Sir Tony. Sir Roy, sir. Okay, shout out sa mga kasamahan ko sa Philippine Fleet, Philippine Navy, Lenlen, Kimchi, Carlo, si Bang Nebrea, si John Bustillo, lahat ng kasamahan ko sa office, shout out to you. Tony Claro, Bojong Bautista, Janelle Mendoza, shout out to you. And of course, the most important shout out, Yun. Sister Christy, shout out, Yun. love you to the max. Wow. Amen. Total for tonight, gadgets na nag-logout sa atin is 113. Amen. 113. Sir Tony, bago ko pala makalimutan, babatiin na natin ang ating mga PSS students Yes. dahil kakasimula lang ng pasok. At Bible yung notes. mga estudyante natin from Australia na kapag Ayun, Opo. yun. actual Amen. sila. Kaya Nakapag-actual. congratulations po. Amen. Of course, bago po tayo magpaalam, meron lamang po ang nais na banggitin sa mga naghahanap ng totoong pag-ibig. The best way to find love is to find God. Tandaan po natin yan. Amen. Kaya mga kapatid, sa mga young people natin, especially sa team preparation, no, kung ano man ang pinaplano po natin ngayong pong taon in terms of our career, in terms of our finances, in terms of our ano man ang na pinaplano po natin sa ating pong buhay, tatandaan po natin, dapat wag nating kakaligtaan at iiwanan yung ating pong Panginoon. Sa lahat ng team preparation, tuloy-tuloy lamang po tayo at patuloy tayong lumago. No? So of course, nais po natin ulit magpasalamat sa mga kasama po natin sa live
audience, kila Sir Daniel. Minsan lang natin to no? Na nakakasama po natin. Yes. At least ngayon pong anniversary month po natin. Kasama po natin sila Sir Daniel at saka sila Ma'am Crisel. And of course, yung ating pong pastor na kararating lang. Maraming salamat sa ating pong pastor na patuloy pong nagtuturo sa atin para maraming matutunan yung mga young people natin. Magpasalamat tayo dahil hindi po nakakaligtaan na i-feed sa atin yung pangangailangan, especially sa mga young people natin. Kaya next Friday ay muli po tayong magkita-kita sa ating pong programang The Preparation. Good night and God bless us all. See you next episode.